Hello mga katinig. Muli na naman tayo magsasama-sama sa isang gabing puno ng hiwaga, misteryo, o mga kwentong hindi basta may papaliwanag. Kung ikaw ay nag-iisa ngayon, nasa madilim na kwarto, o nakikinig bago matulog, maaring hindi ito ang tamang oras para sa kwentong ito. Dahil ang kwentong inyong maririnig ngayong gabi ay nagmula mismo sa isang tagapakinig mula sa Leyte. Isang karanasang nangyari sa isang lumang bahay na hanggang ngayon ay ayaw na niyang balikan. Ako si Katinig at ito ang kanyang kwento. Noong 2019, namatay ang lolo ko. Pagkatapos ng libing, minana ng tatay ko ang lumang bahay ng pamilya sa isang liblib na barangay. Malaki ang bahay, 2 palapag, kahoy ang halos buong istruktura. Mula pa raw iyon noong panahon ng mga magulang ng lolo ko. Matagal nang walang nakatira roon, kaya napagdesisyonan naming linisin at ayusin para magamit ulit. Noong una, normal lang naman ang lahat. Tuwing umaga, sama-sama kaming naglilinis. Pero pagsapit ng gabi, iba ang pakiramdam ng bahay. Na parang sobrang tahimik. Yung tipo na katahimikan na parang may hinihintay. Sa ikalawang gabi naman, may narinig akong yabag sa taas. Bandang 11:00 iyon. Nasa sala ko habang nagsiselfone. Narinig ko ang mabagal na paglalakad. Mabagal, mabigat, na parang may taong naglalakad ng walang tsinelas. Akala ko, tatay ko. Pero nung tumingin ako sa kwarto niya, tulog siya. Pati nanay ko, pati mga kapatid ko. Lahat kami nasa ibaba. Hindi ko na lang pinansin. Pero kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita ang bunso kong kapatid. Narinig niyo ba yung naglalakad sa taas kagabi? Biglang natahimik ang lahat. Doon ko nalaman na hindi lang pala ko ang nakarinig. Makalipas ang ilang araw, mas lumala. Tuwing gabi, may mga bagay na gumagalaw sa ikalawang palapag. May maririnig kang parang hinihilang upuan. May kalabog, may tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto. Pero kapag aakyat ka, para tingnan, wala naman. Isang gabi, nawalan ng signal ang TV. Lumabas ako para tignan ang antena. Habang nasa bakuran ako, napatingin ako sa bintana ng ikalawang palapag. At doon ako natigilan. May nakita akong anino. May nakatayo sa bintana. Tao, sigurado ako. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Akala ko isa sa mga kapatid ko. Kaya sumigaw ako, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Walang sagot. Nang makapasok ako sa bahay, agad kong tinanong lahat. Pero nasa ibaba pala silang lahat. Walang umakyat. Doon ako kinabahan. Pero ang pinakamasamang nangyari makalipas ng 1 linggo. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil naiihi ako. Habang papunta sa banyo, napansin kong bukas ang ilaw sa hagdan. Sigurado ako'y pinatay namin iyon bago matulog. Paglapit ko sa hagdan, may narinig akong mahina. Parang may umiiyak. Isang babae. Mahinang hikbi. Galing sa ikalawang palapag. Nanlamig buong katawan ko. Pero sa halip na bumalik sa kwarto, umakyat ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto kong malaman kung ano talagang nangyayari. Bawat hakbang ko sa hagdan, lalong lumalakas ang pag-iyak. Pagdating ko sa itaas, biglang tumigil. Tahimik, sobrang tahimik, parang walang tao. Isa-isang binuksan ko ang mga pinto. Walang bakante. Lumang mga gamit lang.
Pero habang papasok ako ng huling silid, may namoy akong pabango. Lumang pabango. Yung amoy na parang ginagamit ng matatanda. Pagpasok ko ng kwarto, wala akong nakita. Pero napansin kong may lumang salamin sa sulok. Nababalot ng alikabok. Habang nakatingin ako roon, may nakita akong refleksyon. Hindi ko agad ito napansin. Pero may nakatayo sa likod ko. Isang babae. Mahabang buhok. Nakaputi yung damit at nakatungo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Agad akong lumingon. Wala. Pagharap ulit sa salamin, wala na rin. Tumakbo ako pababa. Hindi ko na sinabi sa pamilya ko. Kinabukasan, dumating ang matandang kapitbahay. Habang nagkwekwentuhan sila ni nanay, nabanggit niya ang bahay at ang sinabi niya ang dahilan kung bakit hindi na kami nagtagal doon. Maraming taon na raong nakalipas, may babaeng nakatira sa bahay. Araw-araw siyang nakikitang nakatayo sa bintana ng ikalawang palapag. Tahimik lang, laging nakatanaw. Hanggang isang umaga, natagpuan siyang patay sa huling silid sa itaas. Eksaktong sa kwartong pinasukan ko. Eksakto sa kwartong may lumang salamin. Pagkalipas ng isang buwan, lumipat kami. Hindi na namin binalikan ang bahay. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Noong araw ng pag-alis namin, habang papalayo ang sasakyan, napatingin ako sa ikalawang palapag. At ang bintanang matagal ko nang iniiwasang tignan, may nakatayo roon. Isang babae. Nakaputi ang damit. Tahimik at nakatingin sa amin. Habang papalayo kami, dahan-dahan siyang kumakaway. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tao ba talaga ang nakita ko o may naiwan sa bahay na iyon na ayaw kaming paalisin. Mga katinig, kung kayo ang nasa kalagayan niya, aakyat ba kayo sa ikalawang palapag para sundan ang tunog ng umiiyak na babae? I-comment niyo sa ibaba ang inyong sagot at kung mayroon din kayong sariling karanasan na gusto ninyong ibahagi, maaari ninyo itong ipadala at baka ito na ang susunod nating maitampok na kwento. Muli, ako ang inyong katinig at tandaan, hindi lahat ng bagay na walang nakatira ay walang nakamasid. Hello mga katinig, kamusta ang mga gising pa ngayong gabi? Sana ay nasa maliwanag kayong lugar dahil ang kwentong ito medyo mabigat. Ang sender natin ngayon ay tatawagin nating Jessa. Ayon sa kanya, matagal na niyang gustong ikwento ito pero hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ano ba talaga ang nangyari. Hi po, good evening. Tawagin niyo na lang po akong Jessa. Noong 14 years old ako, lumipat kami ng isang lumang bahay sa probinsya. Tahimik lang at halos magkakakilala ang lahat ng tao. Pagkalipat namin, may napansin agad ako. Tuwing hapon, may batang lalaki akong nakikitang naglalaro sa bakanting lote sa tapat ng bahay namin. Nasa 7 or 8 years old siguro siya. Madalas siyang mag-isa. Nakaupo sa lumang duyan. Minsan naman, naglalaro ng text o kaya'y naghahagis ng maliit na bola sa pader. Nagtataka ako kasi parang wala siyang kalaro. Isang araw, tinanong ko ang kapitbahay namin, sino po yung batang laging nasa tapat? Bigla siyang natahimik. Tinignan niya ako na parang may mali. Pagkatapos, sinabi niya, anong bata? Sabi ko, yung batang lalaki po, yung nakapulang damit.
Namutla ang mukha niya. Sinabi pa niya, "Iha, wala nang batang nakatira dyan sa lote. Matagal na." Hindi ako naniwala. Akala ko niloloko lang nila ako. Pero kinagabihan, ikwenento ko yung kay mama. Bigla siyang natahimik. Tapos sinabi niya noon na hindi pa kami nakatira roon, may batang nalunod sa ilog malapit sa amin. At ang pangalan niya ay Marco. Nasa 8 taong gulang lang siya noon. Noong narinig ko iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kasi ang batang nakita ko, eksaktong 8 taong gulang din ang itsura. Mula noon, hindi ko na siya pinapansin. Pero mas lumala pa ang mga nangyari. Tuwing madaling araw, may naririnig akong mahinang tunog ng bola. Parang may nagpapabounce ng bola sa labas ng bintana. Pagsilip ko, walang tao. Hanggang sa isang gabi, nagising ako ng eksaktong 3:00 ng umaga. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagdilat ko, may batang nakatayo sa pahanan ng higaan ko. Madilim ang kwarto, pero kitang-kita ko siya. Basang-basa ng damit. Parang bagong ahon sa tubig. Nakayuko lang siya. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Tapos unti-unti niyang itinataas ang ulo niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mukha niya. Umiiyak siya. Hindi dugo, hindi sugat. Luha lang. Parang sobrang lungkot. Tapos mahina niyang sinabi, "Ate, nakita mo ba si Mama?" Pagkasabi niya noon, nawala siya. Parang usok na naglaho sa harapan ko. Simula noon, hindi ko na siya nakita ulit. Pero hanggang ngayon, kapag umuwi ako ng bahay na iyon, naririnig ko pa rin minsan yung mga tunog ng maliit na bulang tumatalbog sa labas. Mga katinig, kung totoo man ang kwentong ito o hindi, isang bagay lang sigurado. May mga paalam na hindi sinabi. May mga taong umalis ng masyadong maaga. At baka may mga kaluluwang naghahanap pa rin ng taong pinakamamahal nila. Yan mga katinig, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.